Martial Peak, Kabanata 5941. Pag-atake sa gabi. Halos sa sandaling isiga ni Zuo Huyo ang mga salitang ito, ang madilim na figure sa kalangitan sa itaas ng manor ay tila may naramdaman at biglang lumingon upang tumingin sa direksyong ito. Kaagad pagkatapos, ang kanyang figure ay kumislap patungo kina Yang Kai at Zuo Huyo, ang kanyang mga galaw ay tahimik at makamulto. Wala pang 100 metro ang distansya sa pagitan nila. Tinitigan ng bagong dating ang posisyon ni Yang Kai at Zuo Huyo, maingat na sinusukat ito ng maitim niyang mga mata, medyo naguguluhan. Sa suporta ng natal divine ability ng Thunder Shadow, tinitigan din ni Yang Kai at Zuo Huyo ang taong ito. Sa kasamaang palad, hindi malinaw ang kanyang mukha. Ang taong ito ay nakasuot ng itim na damit na may itim na bulsa na nakatikip sa kanyang mukha, na naglalagay ng anino sa lahat. Saglit na lumangalinga ang lalaki ngunit wala siyang nadiskubre, kaya mabilis siyang umalis at lumipad pabalik sa mansyon. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, ibinaba niya ang kanyang kamao, nagpadala ng isang serye ng mga larawan ng kamao, kasama ng paglabas ng kanyang kapangyarihan sa Immortal Ascension Stage, agad na ginawang alikabok ang buong manor. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon natuklasan niya na may mali, dahil sa kanyang naramdaman, ang buong asyenda ay tahimik, na walang mga palatandaan ng buhay. Binawi niya ang kanyang kamao at bumaba upang mag-imbestiga, ngunit walang resulta. Maya-maya, nagpakawala siya ng malamig na buntong hininga at umalis. Makalipas ang kalahating oras, sa gubat 100 kilometro ang layo mula sa manor, biglang lumitaw sina Yang Kai at Zuo Huyo. Ang posisyon na ito ay dapat na sapat na ligtas. Ang pagpapanatili ng natal divine ability ng Thunder Shadow sa loob ng mahabang panahon ay nakaubos ng kaunting lakas ni Yang Kai, na naging dahilan upang bahagyang mamatla ang kanyang mukha. Bagamat hindi masyadong naubos ni Zuo Huyo ang kanyang lakas, sa sandaling ito, tila nawala ang kanyang kaluluwa, ang kanyang mga mata ay mapurol at walang buhay. Ang sitwasyon ay tulad ng inaasahan ni Yang Kai, at ito ay kasalukuyang patungo sa pinakamasamang direksyon. Nakabawi sandali si Yang Kai bago nagtanong. Kilala mo ba kung sino ito? Nilinggan siya ni Zuo Huyo at dahan-daang umiling. Hindi ko makita ang kanyang mukha, hindi ko alam kung sino siya, ngunit sa kanyang lakas. Tiyak na isa siyang Flagmaster. Ang lalaking iyon ay medyo maingat, hindi niya ginamit ang kanyang Divine Sense mula sa simula hanggang sa wakas. Ang Divine Sense ay isang napaka-espesyal na uri ng enerhiya, at ang pagbabago-bago ng Divine Sense ng lahat ay iba. Kung ngayon lang ginamit ng lalaking iyon ang kanyang Divine Sense, makikilala sana siya ni Zuo Huyo. Sa kasamaang palad, mula simula hanggang wakas, hindi niya ginamit ang kanyang Divine Sense. Maaari mong itago ang iyong mukha at Divine Sense, ngunit hindi mo may tatago ang iyong figure. Dapat ay nakita mo na ang mga Flagmasters noon. Kung titingnan mo lang ang kanilang mga figure, sino ang pinakakamukha nila? Tanong muli ni Yang Kai. Saglit na nag-isip si Zuo Huyo at sinabi. Sa 8 banner, ang dalawang Flagmaster ng Li at Dui banners ay mga babae, ang Gen Flagmaster ay mataba, ang Zon Flagmaster ay matanda na at ang kanyang katawan ay nakayuko, kaya dapat wag silang apat. Tulad ng para sa natitirang 4 na Flagmasters, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan nila. Kung ang taong iyon ay sadyang itinago ang kanyang mga landas, ang kanyang anyo ay tiyak na medyo binago. Tumango si Yang Kai. Mabuti, paliitin natin ito ng kalahati. Mapait na sinabi ni Zuo Huyo. Ngunit mahirap pa ring matukoy kung alin sa kanila iyon. Sinabi ni Yang Kai. Dapat may dahilan ang lahat. Nagpadala ka ng mensahe pabalik na nagsasabi na ang Holy Child ay nagpakita, ngunit sa huli, kami ay may pagkana laban sa ibang tao. Isipin ito mula sa ibang pananaw, ano ang layunin ng mga aksyon ng kabilang partido? Anong mga benepisyo ang mayroon siya sa paggawa nito? Layunin. Benepisyo. Si Zuo Huyo ay sumunod sa takbo ng pag-iisip ni Yang Kai at nahulog sa pagmumuni-muni. Nagtanong si Yang Kai. Mukhang hindi pa sumapi sa Black Ink Religion ang Chuanhe na iyon. Bago siya pinatay ni Zuji, sumigaw pa siya na gusto niyang sumuko. Kung miyembro talaga siya ng Black Ink Religion, hindi siya magre-react ng ganyan. Baka may Flagmaster na nahawa ng Black Ink Strength at lihim na sumali sa Black Ink Religion. Imposible yan. Tahimik na tumanggi si Zuo Huyo. Maaaring hindi alam ni Brother Yang, ngunit ang unang saintess ng Spirit Religion ay hindi lamang nagpasa ng propesya tungkol sa Holy Child, nag-iwan din siya ng isang secret technique. Ang secret technique na ito ay walang ibang gamit, ngunit pagdating sa pagtukoy kung ang isa ay nahawahan o hindi ng Black Ink Strength, mayroon itong mahimalang epekto sa pagpapakalat ng Black Ink Strength.
Sa tuwing babalik ang isang cultivator sa itaas ng Immortal Ascension Stage, gagamitin ng isang Saintess ang secret technique na ito para suriin sila. Sa paglipas ng mga taon, mayroon talagang mga especially iya mula sa Black Ink Religion, ngunit ang mga nakatataas sa Immortal Ascension Stage ay hindi nakaranas ng anumang mga problema. Biglang naintindihan ni Yang Kai at nagtanong. Ito ba ang cleansing incantation na binanggit mo noon? Nang si Zuo Huyo ay sinisiraan ni Chuan He bilang isang especially iyan ng Black Ink Religion, sinabi ni Zuo Huyo na maaari niyang direktang harapin ang Saintess at payagan siyang gamitin ang cleansing incantation upang patunayan ang kanyang inosente. Sa oras na iyon, hindi ito isinasapuso ni Yang Kai, ngunit ngayon ay tila malalim na ang unang henerasyong pamamaraan ng cleansing incantation ng Saintess. Kung isa talaga itong secret technique, hindi magiging big deal kung matutuklasan lang nito kung may nahawahan ng Black Ink Strength, ngunit ang susi ay maaari nitong i-disperse ang Black Ink Strength, na medyo hindi kapanipaniwala. Kailangang malaman na ang human race sa panahong ito ay nagtataglay lamang ng dalawang paraan upang iwaksi ang Black Ink Strength, ang Purifying Light at ang Purifying Black Ink Pill. Tama. Tumanggo si Zuo Huyo. Ang discarding ito ay ang pinakamataas na sikreto ng Spirit Religion, tanging ang Saintess lamang ang may kakayahang gamitin ito. Dahil hindi ito dahil sa pagsali sa Black Ink Religion, dapat may iba pang dahilan. Maingat na naisip ni Yang Kai. Bagaman hindi ko alam ang eksaktong dahilan, malamang na naapektuhan ng aking hitsura ang interes ng ilang tao, ngunit paano walang katulad ko ang makakaapekto sa mga interes ng mga big shot na iyon? Tanging ang pagkakakilanlan ng Holy Child ang makapagpaliwanag nito. Naunawaan ni Zuo Huyo ang ibig sabihin ni Yang Kai at naguguluhan siyang nagtanong. Ngunit Brother Yang, ang Holy Child ng Spirit Religion ay lihim na lumitaw 10 taon na ang nakararaan. Ang bagay na ito ay kilala sa lahat ng nakatataas sa Spirit Religion. Kahit naiulat ko ang bagay na ito pabalik sa Spirit Religion, iisipin lamang ng mga nakatataas na may nagpapanggap na Holy Child. Sa karamihan, magpapadala sila ng isang tao upang ibalik ka upang mag-imbestiga, kaya bakit palihim ka nilang papatayin? Tiningnan siya ni Yang Kai ng makahulugan. Ano sa tingin mo? Nang makilala ni Zuo Huyo ang mga mata ni Yang Kai, isang nakakatakot na pag-iisip ang biglang lumitaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso, na naging dahilan upang siya ay pawis na pawis. Brother Yang, sinasabi mo ba na ang Holy Child ay peke? Hindi ko sinabi iyon. Kumilos si Zuo Huyo na parang walang narinig, baka sa mukha niya ang biglaang pag-realize. Kaya ganyan yan. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang lahat ay may katuturan. 10 taon na ang nakararaan, may nakaayos na magpanggap na Holy Child at inilihim ito. Binulag ng bagay na ito ang lahat ng nakatataas sa Spirit Religion at nakuha ang kanilang pag-aproba, dahilan upang isipin ng lahat na ito ang tunay na Holy Child, ngunit ang utak lamang ang nakakaalam na ito ay peke. Kaya nang ibalik ko ang iyong balita sa Spirit Religion, naakit nito ang hangarin na pumatay sa kabilang partido at ginawa pa nilang personal na patayin ka. Sa puntong ito, biglang natuwa si Zuo Huyo. Brother Yang, ikaw ba ang tunay na Holy Child? Napabuntong hininga si Yang Kai. Gusto ko lang makita ang iyong Saintess, para sa ibang bagay, wala akong ideya. Hindi. Ikaw ang Holy Child, ikaw ang nababagay sa propation ng Saintess, ikaw talaga. Iginiit ni Zuo Huyo ang kanyang sariling opinyon, mabilis na idinagdag. Ngunit may nagtanim ng peking Holy Child sa sekta at niloko pa ang lahat ng nakatataas. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa pundasyon ng Spirit Religion, kaya dapat tayong maghanap ng paraan upang ilantad ang bagay na ito. May patunay ka ba? Tumingin sa kanya si Yang Kai. Umiling si Zuo Huyo. Kung walang anumang ebidensya, kahit na magkaroon ka ng pagkakataon na makilala ang Saintess at ang mga Flag Master na iyon, walang maniniwala sa iyo. Maniwala man sila o hindi, dapat mayroong makakapag-alerto sa kanila sa bagay na ito. Ang mga Flag Master ay pawang mga tusong matandang fox. Hanggat nagiging kainahinala sila, ang peke ay palaging peke, maya-maya ay malalantad din. Bulong niya sa sarili habang pabalik-balik na halatang balisa. Pero hindi maganda ang sitwasyon natin ngayon. Na-target na tayo ng mastermind, kaya kahit gusto nating pumasok sa syudad, panaginip na lang. Hindi mahirap ang pagpasok sa lungsod. Mahinahong sabi ni Yang Kai. Nakalimutan mo na ba ang iyong inayos? Saglit na natigilan si Zuo Huyo bago biglang naalala ang iniutos niya sa kanyang mga tauhan. Kaya may plano na si Brother Yang. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit inutusan ni Yang Kai ang mga taong ito na gawin iyon. Mukhang na-anticipate na niya ang sitwasyong ito. Pumasok tayo sa lungsod sa madaling araw, magpahinga ka muna.
Sabi ni Yang Kai. Tumanggaw si Zuo Huyo. Mabuti. Sa ilalim ng takip ng gabi, ang Dawn City ay abala pa rin. Ito ang punong tanggapan ng Spirit Religion, ang pinakamaunlad na lungsod sa mundong ito. Kahit hating gabi na, puno pa rin ng mga tao ang mga lansangan. Sa ilalim ng takip ng mataong lungsod, isang piraso ng balita ang kumalat na parang apoy. Ang Holy Child ay nagpakita na at papasok sa lungsod bukas. Ang propesya na iniwan ng unang saintes ay naipasa sa hindi mabilang na mga taon, at ang lahat ng mga disipulo ng Spirit Religion ay naghihintay sa pagdating ng Holy Child na makapagliligtas sa mundo at wakasan ang pagdurusa ng mundong ito. Ngunit sa hindi mabilang na mga taon, ang Holy Child ng propesya ay hindi kailanman nagpakita. Walang nakakaalam kung kailan siya lilito o kung talagang lilito siya. Hanggang ngayong gabi, nang magsimulang kumalat ang balita tungkol dito mula sa ilang mga tea house at restaurant, ang balitang iyon ay kumalat sa hindi mapigil ang bilis. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ng lahat sa Dawn City ang balitang ito. Hindi mabilang na mga disipulo ang tuwang-tuwa at nasa sabik. Sa gitna ng lungsod, ang pinakamalaki at pinakamataas na kumpol ng mga gusali ay ang pundasyon ng Spirit Religion, ang Radiant Divine Palace. Pagkatapos ng hating gabi, maraming mga Immortal Ascension Stage Masters ang natipon dito, at marami sa mga upper echelons ng Radiant Divine Palace ang natipon. Sa gitna ng bulwagan, nakaupo sa itaas ang isang magandang babae na nakatikip sa mukha ang belo, na may hawak na puting jade scepter. Ang babaeng ito ay ang kasalukuyang saintess ng Radiant Divine Palace. Sa ibaba ng saintess ay ang 8 Flag Masters. Sa ibaba ng Flag Masters ay ang mga protector at elder ng bawat banner. Sa loob ng bulwagan, mayroong higit sa 100 tao, lahat sila ay nasa Immortal Ascension Stage. Bagamat marami sila, katahimikan lang ang naroon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita ang saintess. Dapat narinig ng lahat ang balita, tama ba? Mabilis na tumugon ang lahat. Narinig namin. Ang dahilan kung bakit huli kong tinawag ang lahat dito ay para tanungin ang lahat kung paano haharapin ang bagay na ito. Nagpatuloy ang saintess. Agad na humakbang ang isa sa mga protector at tuwang-tuwang sinabi. Ang pagpapakita ng Holy Child ay kasabay ng propesya na ipinasa ng unang henerasyong saintess. Ito ang pagpapala ng ating Spirit Religion, kaya pakiramdam ng nasasakupan na ito ay dapat nating agad na ayusin ang mga tao na tulungan sila upang maiwasan ang pagbibigay ng pagkakataon sa Black Ink Religion na mag-strike. Kaagad, isang malaking grupo ng mga tao ang sumang-ayon. Nagtaas ng kamay ang saintess at agad na tumahimik ang maingay na bulwagan. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mapupulang labi at sinabing, ganito, may mga bagay na inilihim sa loob ng maraming taon. Tanging ang 8 Flag Masters na naruroon lamang ang nakakaalam ng lihim na ito, at ito ay may kaugnayan din sa Holy Child. Dapat marinig muna ng lahat ang tungkol dito bago magpasya. Pagkasabi nito, lumingon siya sa pinakamatanda sa 8 Flag Masters at sinabi, Flag Master Sikong, mangyaring ipaalam sa lahat. Marshall Pick, Kabanata 5942. Mga resolusyon. Matapos tawagin ng saintess, isang kabadong matandang lalaki ang lumabas sa gitna ng 8 Flag Master at lumingon sa ibaba. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, bahagya siyang umubo at sinabi, gusto kong ipaalam sa inyong lahat na 10 taon na ang nakalipas, ang Holy Child ng Spirit Religion ay lihim na nagpakita. Sa lahat ng mga taon na ito, itinatago niya ang kanyang lakas sa Divine Palace at nililinang ang kanyang sarili. Natahimik ang buong bulwagan nang sumiklab ang malaking kaguluhan. Ang lahat ay nakatingin sa Zon Flag Master na ito na hindi makapaniwala, marami sa kanila ang tahimik na natutunaw ang biglaang balitang ito habang marami sa kanila ang malakas na nagtanong. Flag Master Sikong, nagpakita na ang Holy Child, paanong hindi namin malalaman ang tungkol dito? Saintess, nagpakita ba talaga ang Holy Child 10 taon na ang nakalipas? Sino ang Holy Child? Ano ang kanyang kasalukuyang pagtatanim? Ang mga nakatatayo sa pangunahing bulwagan sa oras na ito ay ang lahat ng mga nakatataas sa Spirit Religion, at lahat sila ay mga Immortal Ascension Stage Master, kaya tiyak na mayroon silang mga kwalifikasyon upang maunawaan ang maraming sikreto ng Spirit Religion, ngunit ngayon lamang nila natuklasan na may ilang bagay sa Spirit Religion na ganap na hindi nila nalalaman. Bahagyang itinaas ni Sikong Nan ang kanyang kamay, pinipigilan ang hiyawan ng mga tao, at sinabing, 10 taon na ang nakalipas, ang Old Master na ito ay lumabas sa isang misyon at kinubkob ng isang grupo ng mga master mula sa Black Ink Religion. Napilitan akong magtago sa ilalim ng bangin para gamutin ang mga sugat ko nang biglang bumagsak mula sa langit ang isang binata at dumapo sa harap ng Old Master na ito.
Mababaw pa rin ang pagtatanim ng binata, ngunit hindi siya namatay sa pagkahulog mula sa mataas na bangin. Malubha ang mga pinsala ng Old Master na ito, pagkatapos gumaling ang Old Master na ito, ibinalik siya sa Spirit Religion. Pagkasabi nito, huminto siya sandali para hayaang matuno ng lahat ang sinabi niya. May isang nagsabi sa mahinang boses. Isang araw, ang langit ay mabibiyak at ang isang tao ay bababa mula sa langit, na nag-aapoy sa kaluwalhatian ng liwanag, pinupunit ang selyo ng kadiliman, tinatalo ang huling kaaway. Luminggaling siya sa paligid, lumalakas ang boses niya at mas nasasabik. Hindi ba ito ang propesya na iniwan ng Saintes? Tama, tama. Upang mahulog mula sa napakataas na bangin ng hindi namamatay, ang batang ito ay dapat na may malaking kapalaran. Hindi ba ito ang Holy Child? Hindi. Ang batang iyon ay nahulog mula sa langit at talagang akma sa propesya, ngunit sinabi rin ng propesya na nahati ang langit. Paano mo ipapaliwanag ito? Tila alam ni Sikong Nan na may magtatanong ng ganyan, kaya dahan-dahan niyang sinabi. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang lugar kung saan nagtatago ang matandang master na ito ay tinatawag na Frontline Heaven. Biglang naintindihan ng nagtanong. Nakikita ko. Kung titingin ang isa mula sa tuktok ng Frontline Heaven, ang agwat sa pagitan ng dalawang bangin ay talagang magmumukhang isang bitek sa langit. Lahat ay tumutugma. Ang hitsura ng binata na bumaba mula sa langit ay akma sa hulang iniwan ng unang henerasyong Saintes. Ito ay isang palatandaan na ang Holy Child ay nagpakita. Pagpapatuloy ni Sikong Nan. Gaya ng iniisip ng lahat, nang iligtas ko ang batang iyon, naalala ko ang hulang iniwan ng unang Saintes. Pagkatapos ibalik siya sa Spirit Religion, ipinatawag ng Saintes ang ilan pang Flag Masters at binuksan ang selyadong lupain. Ano ang naging resulta? May nagtanong. Bagamat alam nilang tiyak na magiging maganda ang resulta, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Sumagot si Sikong Nan. Nakapasa siya sa pagsusulit ng unang henerasyong Saintes. Walang alinlangan na ito ang Holy Child. Hahaha, lumitaw talaga ang Holy Child pagkatapos ng 10 taon. Ang aking Spirit Religion ay naghihintay ng napakaraming taon, at ngayon ay dumating na ito sa wakas. Ngayon ang mga bastos na iyon mula sa Black Ink Religion ay magkakaroon ng magandang panahon. Matapos hayaan ang lahat na ilabas ang kanilang pananabik sa ilang sandali, nagpatuloy si Sikong Nan. Pagkatapos ng 10 taon ng paglilinang, ang talento, at kakayahan na ipinakita ng Holy Child ay lahat ng pinakamataas. Nang iligtas siya ng Old Master na ito, nagsimula na siyang mag-cultivate, ngunit ngayon, ang lakas niya ay hindi bababa sa sinumang Flag Master. Nang marinig ito, nagulat ang lahat sa hall. Ang 8 Flag Masters ng Spirit Religion at ang 8 Faction Commanders ng Black Ink Religion ay pawang mga nangungunang master sa mundong ito, ngunit lahat sila ay naigalinang ng mahabang panahon, kahit ilang dosenang taon, o higit pa sa 100 taon bago. Umabot sa kanilang kasalukuyang taas. Gayunpaman, ang Holy Child ay tumagal lamang ng 10 taon upang maisakatuparan ito. Siya talaga ang maalamat na tagapagligtas. Ang gayong tao ay maaaring talagang makalusot sa mga limitasyon ng martial daw sa mundo at tanggayan ang lahat ng kasamaan ng Black Ink Religion. Ang paglilinang ng Holy Child ay umabot sa isang bottleneck. Noong una, pinlano kong isa-publiko ang usapin tungkol sa Holy Child sa ilang sandali upang siya ay opisyal na mabuo, ngunit ngayon ito ay nangyari. Kumunat ang noo ni Sikong Nan. Kaagad, may galit na nagsabi. Dahil ang Holy Child ay nagpakita na at nakapasa sa pagsubok na iniwan ng unang Saintes, walang duda sa kanyang pagkakakilanlan. Sa madaling salita, ang taong iyon na hindi pa nakapasok sa lungsod ay dapat na peke. Ang mga pamamaraan ng Black Ink Religion ay kasuklam-suklam gaya ng dati. Sa nakalipas na ilang taon, paulit-ulit nilang ginamit ang hulang ito para subukang itanim ang mga tao sa Black Ink Religion, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Parang wala man lang silang natatandaan na aral. May isang humakbang pasulong, kinuyam ang kanyang mga kamao, at nagsabi. Saintes, iba't ibang Flag Master, mangyaring payagan ang subordinate na ito na pangunahan ang isang grupo ng mga tao palabas ng lungsod at patayin ang maliit na magnanakaw na ito na nagpanggap na isang Holy Child at nilapastangan ang Spirit Religion bilang isang babala sa iba. Hindi lang isang tao ang nagsabi nito, ngunit marami pang iba ang tumalon, na gustong pangunahan ang kanilang mga tao palabas ng lungsod at patayin ang taong nagpapanggap na Holy Child. Bahagyang bamantong hininga ang Lee Banner Master. Kung hindi lumabas ang balita, maaari na lang nating patayin siya, ngunit ngayong kumalat na ang balitang ito sa buong lungsod, ang lahat ng mga disipulo ay sabik na naghihintay para dito.
Kung papatayin mo siya ngayon, paano mo ito ipapaliwanag sa mga alagad? Sinabi ng isang protector. Ngunit ang Holy Child ay peke. Sinabi ng Flagmaster. Alam ng lahat ng tao dito na ang taong ito ay isang impostor, ngunit paano ang mga ordinaryong disipulo? Hindi nila alam, ang alam lang nila ay papasok na sa syudad ang maalamat na World Savior bukas. Ang Gen Flagmaster ay tinapik ang kanyang mataba na tiyan at tumawa. Totoo na hindi natin sila mapapapatay ng ganito, kung hindi, ang mga kahihinatnan ay masyadong malaki. Huminto siya sandali bago bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Naisip na ba ng lahat kung paano nangyari ang balitang ito? Paglingon niya, tumingin siya sa isang babae sa gitna ng 8 banner. Sister Guan, ang Dewey banner mo ang may hawak ng inside and outside information ng spirit religion, kaya dapat inimbestigahan mo ang bagay na ito, tama ba? Si Guan Miaojo, ang Dewey Flagmaster ay tumango at nagsabi. Sa sandaling kumalat ang balita, agad kong inutusan ang isang tao na mag-imbestiga. Ang pinagmulan ng balitang ito ay nagmula sa isang deacon na nagngangalang Zuo Huyu mula sa Xin Banner. Tila noong nasa labas siya sa isang misyon, natuklasan niya ang Holy Child at dinala siya pabalik. Nagtipon siya ng isang grupo ng mga tao sa labas ng lungsod at ipinalabas sa kanila ang balita, na naging dahilan upang malaman ng buong lungsod. Xin Banner, Zuo Huyu. Ang Gen Flagmaster ay nag-isip sandali bago sinabi. Malabo kong narinig ang pangalang ito dati. Lumingon siya para tingnan si Xin Flagmaster at nagpatuloy. Kung hindi ako nagkakamali, ang kakayahan ni Zuo Huyu ay medyo mahusay. Maaga o huli, lalampas siya sa Immortal Ascension Stage. Bahagyang sinabi ng Xin Flagmaster. Fatty, bakit masyado kang nagmamalasakit sa mga nasasakupan ko? Humalaklak ang Gen Flagmaster. Lahat tayo ay mga disipulo ng Spirit Religion, bilang Flagmaster, hindi ba dapat ako magpakita ng pag-aalala? Huwag mo nang isipin, ilan na ba sa mga elite sa ilalim ng banner ko ang inagaw mo sa mga nakaraang taon? Binabalaan kita, huwag mong isipin ang mga alagad sa ilalim ng aking banner. Nag-aalalang ekspresyon ng Gen Flagmaster. Wala tayong magagawa tungkol dito, ang aking Gen Banner ay palaging responsable para sa pagsingil at paglusob sa mga linya ng kaaway. Sa tuwing lalaban tayo sa Black Ink Religion, natatalo tayo, kaya kailangan nating humanap ng paraan para mapunan muli ang ating mga puwersa. Ang Xin Flagmaster ay bahagyang huminga at nagsabi. Si Zuo Huyu ay talagang nasa ilalim ng aking Xin Banner. Siya ay walang mga magulang at lumaki sa Spirit Religion mula noong siya ay bata pa. Siya ay tapat sa Spirit Religion at may tuwirang personalidad. Plano kong hintayin siyang makapasok sa Immortal Ascension Stage bago siya ay promote na maging isang protector. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga problema kay Zuo Huyu, maliban kung siya ay nahawahan ng Black Ink Strength at ang kanyang ugali ay nasira. Sinabi ng Flagmaster. Mayroon din akong impresyon kay Zuo Huyu, hindi siya mukhang isang taong manloloko. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang huwad na Holy Child na iyon ang nagpatipon kay Zuo Huyu ng kanyang mga tao upang maikalat ang balitang ito. Bakit niya ginawa iyon? Nataranta ang lahat. Dahil ang lalaking ito ay isang impostor, paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na ipaalam sa lahat ang tungkol dito? Hindi ba siya natatakot na may humarap sa kanya? Biglang sumugod ang isang tao mula sa labas at pagkatapos batiin ang Saintes at iba't ibang Flagmaster, lumapit siya sa Lee Flagmaster at may ibinulong sa kanya. Nanlamig ang mukha ng Lee Flagmaster habang nagtanong. Sigurado ka ba? Ikinuyong ng lalaki ang kanyang mga kamao. Nakita ito ng kanyang nasasakupan. Bahagyang tumango ang Flagmaster at iwinagayway ang kanyang kamay. Yumuko ang lalaki at umalis. Ano ang sitwasyon? Tanong ni Gen Flagmaster. Ang Lee Flagmaster ay tumalikod at yumuko sa Saintes na nangunguna, sinabing. Kamahalan, pagkatapos matanggap ng Lee Banner ang balita, inutusan ko ang mga tao na pumunta sa manor na dating inookupahan ni Zuo Huyu sa labas ng lungsod. Gusto kong magkusa na kontrolin si Zuo Huyu at ang huwad na Holy Child, ngunit tila may nagkusa at sinira ang manor na iyon. Nagtaas ng kilay si Gen Flagmaster sa pagtataka. May lihim na umatake sa kanila. Sa itaas nila, nagtanong ang Saintes. Paano si Zuo Huyu at ang huwad na Holy Child? Ang Lee Flagmaster ay nagsabi. Ang manor ay naging mga guho at walang mga bakas ng dugo o labanan. Mukhang inilikas na si Zuo Huyu at ang peking Holy Child. Oh. Ang Flagmaster, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata, isang mapaglarong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay talagang kawili-wili.
Hindi lamang ang huwad na Holy Child na ito ang nagpakalat ng balita na papasok na siya sa lungsod bukas, ngunit nakakaramdam din siya ng panganib at inilipat ang kanyang pinagtataguan ng maaga. Hindi simple ang lalaking ito. Sino ang gustong pumatay sa kanya? Kung sino man ang gustong pumatay sa kanya, ngayon ay tila hindi ligtas ang kapaligiran na kanyang ginagalawan, kaya naman nagpakalat siya ng balita, na naging dahilan upang malaman ng lahat ang tungkol sa kanya upang ang mga magagalit sa kanya ay hindi magpadalos-dalos. Kaya, papasok talaga siya sa syudad bukas. Kahit sino pa siya o kung bakit siya nagpapanggap na Holy Child, basta't pumasok siya sa lungsod, madakip natin siya at maitatanong. Mabilis na natapos ng ilang Flagmasters ang bagay na ito. Naakit lang talaga ni Zuo Huyo at ng huwad na Holy Child ang pamatay na layunin ng isang hindi kilalang master, at ngayon ay may nagtangkang pumatay sa kanila sa labas ng lungsod. Dahil dito, ang lahat ay medyo naguluhan, iniisip kung anong uri ng kaaway ang kanilang pinukaw. Gaano katagal hanggang madaling araw? Tanong ng Saintes. Wala pang isang oras, kamahalan. Sagot ng isang tao. Tumango ang Saintes. Kung ganoon, Flagmaster Lee, Flagmaster Maria. Si Li Faiyo, ang master ng Li Banner, at si Ma Chengzi, ang master ng Gen Banner, ay agad na humakbang pasulong at sabay na sinabi. Narito ang subordinate na ito. Utos ng Saintes. Maghintay kayong dalawa sa tarangkahan ng lungsod. Kapag lumitaw si Zuo Huyo at ang Peking Holy Child, dalhin sila. Oo, tumango ang dalawa at lumabas ng hall. Marshall Peak, Kabanata 5943. Wala sa kontrol ang eksena. Sa malawak na Don City, mayroong 16 na pintuan ng lungsod. Bagamat may balita na papasok ang Holy Child bukas sa lungsod, walang nakakaalam kung saang gate ng lungsod siya papasok. Bago magbukang liwayway, hindi mabilang na mga alagad ang nagtipon sa labas ng 16 na pintuan ng lungsod, lahat sila ay sabik na naghihintay. Ang Li Banner at Gen Banner ay ganap na naidploy. Sa Don City bilang sentro, isang hindi matatakasan na lambat ang naitayo sa loob ng 100 kilometrong radius. Hanggat may paggalaw, agad silang magre-react. Sa isang tea house, nakaupo sina Ma Chengzi at Li Faiyo sa tapat ng isa't isa, humihigop ng tsaa. Mataba ang katawan ni Ma Chengzi at malaki ang tiyan. Nakangiti siya buong araw at mukhang napakabait. Kahit na makita siya ng mga estranghero, mahirap para sa kanila na makaramdam ng anumang masamang hangarin sa kanya. Gayunpaman, alam ng mga pamilyar sa kanya na ang ganitong uri ng hitsura ay isang disguise lamang. Kabilang sa 8 banners ng Spirit Religion, ang Gen Banner ang may pananagutan sa pagsingil at pagsira sa mga linya ng kaaway. Sa tuwing may labanan para sakupin ang mga kuta ng Black Ink Religion, sila ang laging nasa unahan. Masasabing ang Gen Banner ay puno ng mga taong mas matapang kaysa sa iba at handang mamatay. Kung tungkol sa namamahala sa banner na ito, paano siya naging isang simple at mabait na tao? Hawak ang isang tasa ng tsaa sa kanyang kamay, ang kanyang mga mata ay naningkit sa mga biyak habang patuloy na pinagmamasdan ang mga magagandang babaeng naglalakad sa kalye. Kapag nakita niya ang mga ito, sisipol pa siya, dahilan para mapaningkitin siya ng mga babaeng ito. Umupo si Li Faiyo sa harapan niya, ang malamig na ekspresyon ay parang estatwa habang nakapikit para magpahinga. Sister Yu, biglang tanong ni Ma Chengzi. Sa tingin mo saang direksyon papasok sa lungsod ang Peking Holy Child? Hindi man lang iminulat ni Li Faiyo ang kanyang mga mata ng bahagya niyang sinabi. Hindi mahalaga kung saang direksyon siya papasok, basta't maglakas loob siyang magpakita ng sarili, hindi siya makakaalis. Sabi ni Ma Chengzi. Sa mesensi ng pag-aayos, syempre hindi siya makakaalis, pero dahil impostor siya, bakit matapang siyang kumilos? Kaninong atensyon ang naaakit ng Peking Holy Child na ito para sa lakayin ng isang Flagmaster? Biglang binuksan ni Li Faiyo ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng malalim. Nagkibit balikat si Ma Chengzi. May nasabi ba akong mali? Saan mo nakuha ang impormasyong ito? Malamig na tanong ni Li Faiyo. Sa pangunahing bulwagan, hindi pa niya binanggit ang anumang pag-atake sa antas ng Flagmaster. Sabi ni Ma Chengzi. Hindi ko masasabi sa iyo yan, hihihi, natural may sarili akong channels. Malamig na bamantong hininga si Li Faiyo. Mataba ka. Ang kailangan mo lang gawin ay sumulong at lumampas sa mga linya ng kaaway, paano ka magtanim ng mga tao sa aking Li Banner. Ang impormasyon tungkol sa manor sa labas ng lungsod ay nakuha ni Li Banner, kaya ang lahat ng impormasyon ay selyado. Alam ng lahat sa pangunahing bulwagan ang tungkol sa pangkalahatang sitwasyon mula sa Li Banner, ngunit alam ni Ma Chengzi ang ilan sa kanyang nakatagong impormasyon. Sa katunayan, may naglik ng ilang impormasyon sa kanya.
Agad namang nilinaw ni Ma Chengzi. Ayoko, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ako, si Old Ma, ay palaging bukas at nasa ibabaw, hindi ako kikilos ng palihim. Tinitigan siya ni Li Faiyo saglit bago sinabing. Sana nga, sinabi ni Ma Chengzi. Mayroon lamang 8 flagmasters, sino sa tingin mo sila? Nilingan ni Li Faiyo ang kanyang ulo upang tumingin sa bintana at sinabi. Sa palagay ko ay papasok siya sa lungsod mula sa silangan. Oh, nagtaas ng kilay si Ma Chengzi. Dahil lang ang manor na iyon ay nasa silangan. Kung gayon, dapat mong malaman na ang taong nagpanggap na Holy Child ay pinili na ipakalat ang balita sa buong lungsod upang maiwasan ang anumang posibleng panganib. Nangangahulugan ito na siya ay mapagbantay sa mga nakatataas ng spirit religion, kung hindi ay walang dahilan para kumilos siya sa ganoong paraan. Paano makapasok sa lungsod ang gayong maingat na tao mula sa silangan? Tiyak na lumipat na siya sa ibang direksyon. Hindi na mapakali si Li Faiyo sa kanya. Saglit na nagsalita si Ma Chengzi, ngunit pagkatapos magsawa, nagpatuloy siya sa pagsipol sa magagandang babae na dumadaan sa labas ng bintana. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagbago ang ekspresyon ni Li Faiyo habang naglalabas siya ng isang butil ng komunikasyon. Kasabay nito, inilabas din ni Ma Chengzi ang kanyang communication bid. Matapos suriin ng dalawa ang impormasyong natanggap nila, hindi napigilan ni Ma Chengzi na magpakita ng pagtataka. Talagang galing siya sa silangan. Gaano siya katapang? Tumayo si Li Faiyo at mahinang sinabi. Kung hindi siya matapang, hindi niya pipiliing pumasok sa lungsod. Bahagyang nagulat si Ma Chengzi, ngunit pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, tumango siya. Tama ka, tara na. Ang dalawa sa kanila ay lumipad palabas ng tea house at patungo sa silangan ng lungsod. Ang Holy Child ay nagpakita sa direksyon ng East Gate, na sinamahan ng Gen Banner at ng Li Banner Immortal Ascension Stage Masters, at papasok na sana sa lungsod. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat, at ang mga disipulo na nagbabantay sa East Gate ay tuwang-tuwa. Matapos matanggap ang balita, ang mga alagad mula sa iba pang mga pintuan ay sumugod din, na gustong makita ang kaluwalhatian ng Holy Child. Sa ilang sandali, ang buong Dawn City ay parang isang natutulog na hayop na nagising, na nagdulot ng malaking kaguluhan. Dama-dami ang bilang ng mga disipulo mula sa East Gate, at kahit nasa suporta ng dalawang banner, mahirap mapanatili ang kaayusan. Hanggang sa dumating sina Ma Chengzi at Li Faiyo, ang dalawang Flam Master, sa wakas ay huminahon ang maingay na eksena. Pinunasan ni Fatima ang pawis sa kanyang noo at sinabi kay Li Faiyo. Sister Yu, hindi na makontrol ang sitwasyong ito. Kung aakayin niya ang kanyang mga tauhan sa labanan, kahit na kailangan niyang harapin ang isang bundok ng mga talam o dagat ng apoy, hindi man lang siya makikinig. Ang gagawin lang niya ay pumatay o pumatay. Ngunit ngayon, wala silang kinakaharap na mga kaaway, bagkus ay ang mga disipulo ng kanilang spirit religion. Ito ay medyo nakakalito. Ang propesya na iniwan ng unang saintes ay naipasa sa hindi mabilang na mga taon at matagal nang nakatanim ng malalim sa mga puso ng bawat disipulo ng spirit religion. Alam ng lahat na ang araw na nagpakita ang Holy Child ay ang araw na natapos ang lahat ng pagdurusa. Nais ng bawat alagad na humanga sa hitsura ng tagapagligtas na ito, ngunit ngayong naging ganito na ang sitwasyon, at mas marami pang mga disipulo ang sumusugod. Sa oras na iyon, malamang na matabyunan ang East Gate. Bagamat ang spirit religion ay maaaring gumamit ng ilang mapuwersang paraan upang ikalat ang mga disipulo, sa napakaraming tao, kung talagang gagawin nila ito, malaki ang posibilidad na magdulot sila ng ilang hindi kinakailangang kaguluhan. Ito ay hindi kapaki-pakinabang sa pundasyon ng spirit religion. Nakaramdam si Fatima ng pananakit ng ulo dahil naramdaman niyang nakatanggap talaga siya ng matinding problema. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, sinabi niya. Kung alam kong mangyayari ito, ipinakalat ko sana ang balita na ang tunay na Holy Child ay nagpakita na matagal na ang nakalipas at sinabi sa kanila na ito ay peke. Si Li Faiyo ay nagsuot din ng isang solemne na ekspresyon. Walang sino man ang umasa na magiging ganito ang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit hindi nila ipinakalat ang balita na nagpakita na ang tunay na Holy Child ay dahil ang huwad na Holy Child na ito ay piniling pumasok sa lungsod, nakatumbas ng pag-abot ng inisyatiba sa spirit religion. Kapag nakapasok na siya sa lungsod, mapapatay siya ng spirit religion sa isang pag-iisip, kaya hindi na kailangang mag-leak ng ganoong mahalagang impormasyon ng maaga. Pangalawa, ang pagpapakita ng Holy Child ay naging lihim sa loob ng maraming taon, kaya't hindi masyadong kapanipaniwala para sa kanila na biglang ipaalam sa mga alagad na ang tunay na Holy Child ay nagpakita. Bukod dito, ang nangyari sa huwad na Holy Child na ito ay labis na nag-aalala sa mga nakatataas na echelon.
Kung peke siya, sino ang palihim na papatay sa kanya? Noong una, gusto nilang hayaan ang kalikasan na kunin ang landas nito, ngunit walang sino man ang umaasa na ang sigasig ng mga disipulo ay pumailan lang. Sa tingin mo ba siya ang nagplano nito? Biglang tanong ni Ma Chengzi. Si Li Faiyo ay kumilos na parang hindi niya narinig at nanatiling tahimik ng mahabang panahon bago tuluyang sinabi. Makakaisip lang tayo ng paraan para mamagitan sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi, kung ang lahat ng mga disipulo ng Dawn City ay magtitipon dito at sinamantala, magkakaroon ng kaguluhan. Tingnan mo ang mga taong ito, lahat sila ay may labis na taos-pusong mga ekspresyon. Kung itataboy mo sila ngayon at hindi nila hahayaang humanga sa hitsura ng Holy Child, natatakot akong ipaglaban kanila hanggang sa kamatayan. Sino bang may sabing hindi natin hahayaang humanga sila sa kanya? Bahagyang ngumuso si Li Faiyo. Dahil gusto nila siyang makita, hahayaan natin silang makita. Sa anumang kaso, ito ay isang peke, ang napapaligiran ng mga disipulo ng Spirit Religion ay hindi makakasira sa prestihiyo ng Spirit Religion. May paraan ka ba? Nagningning ang mga mata ni Ma Chengzi. Hindi siya pinansin ni Li Faiyo at nagwagayway lamang ng kanyang kamay, na tinawag ang isang cultivator mula sa Dui Banner. Binigyan siya ni Li Faiyo ng ilang paalala at paulit-ulit na tumango ang lalaki bago mabilis na umalis. Si Ma Chengzi, na nakikinig sa gilid, ay nagbigay ng malaking thumbs up kay Li Faiyo. Mabuti, napakaganda ng hakbang na ito. Nakakabilib ang mataba na ito, ang galing talaga ng intelligence network mo. 30 kilometro ang layo mula sa silangan na tarangkahan, sina Yang Kai at Suo Huyo ay lumipad ng diretso patungo sa Dawn City, na napapalibutan ng maraming masters ng Spirit Religion, pinuprotektahan ang kanilang paligid at sinusundan sila ng malapitan. Ang mga taong ito ay ang mga taong nakakalat sa lugar upang hanapin sina Yang Kai at Suo Huyo. Matapos mahanap ang mga ito, tumayo sila at sabay na naglakad. Parami ng parami ang sumali. Sa wakas ay nakahinga si Suo Huyo, hindi maipaliwanag ang kanyang paghanga kay Yang Kai. Sa napakaraming masters mula sa Spirit Religion na nag-escort sa kanya, imposible para sa utak na kumilos ng basta-basta, at ang dahilan ng lahat ng ito ay sa pamamagitan lamang ng paglalabas ng ilang impormasyon. Makalipas ang 30 kilometro, hindi nagtagal ay dumating na sila. Mula sa malayo, nakita ni Suo Huyo at Yang Kai ang isang siksikang tao sa labas ng lungsod. Bakit ang daming tao? Hindi mapigilan ni Yang Kai na magulat. Saglit itong pinag-isipan ni Suo Huyo bago bumuntong hininga. Lahat ng buhay na nilalang sa mundong ito ay nagdusa ng mahabang panahon. Ang paglitaw ng Holy Child ay malamang na magtipon silang lahat dito upang humanga sa karangalan ng Holy Child. Bahagyang tumango si Yang Kai. Makalipas ang ilang sandali, sa ilalim ng tingin ng lahat, sina Yang Kai at Suo Huyo ay parehong lumapag sa labas ng gate ng lungsod. Lumapit ang isang babaeng malamig ang mukha at isang nakangiting matabang lalaki. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Suo Huyo, mabilis na nagpadala ng voice transmission kay Yang Kai upang ipaalam sa kanya ang kanilang mga pagkakakilanlan. Bahagyang tumango si Yang Kai. Pagdating nila, ngumiti ang matabang lalaki at sinabing, "Munting kaibigan, nagsumikap ka." Ngumiti si Yang Kai at sumagot, "Sa pag-aalaga sa akin ni Brother Suo, medyo maayos ang lahat." Bahagyang nagtaas ng kilay si Ma Chengzi. Hindi talaga masama si Suo Huyo. Sa gilid, humakbang si Suo Huyo at binati. Pagbati, Flagmaster Ma, Flagmaster Li. Itinaas ni Ma Chengzi ang kanyang kamay at tinapik siya sa balikat. Magaling ka sa pagkakataong ito, ang paghahanap sa Holy Child ay isang magandang kaganapan para sa aking Spirit Religion. Pagkatapos maimbestigahan ang bagay na ito, natural na gagantimpalaan ka. Ibinaba ni Suo Huyo ang kanyang ulo. Ang subordinate na ito ay hindi nangangahas na tumaggap ng kredito para sa kanyang tungkulin. Tumango si Ma Chengzi. Sumama ka kay Li Flagmaster, may itatanong siya sa iyo. Tumangala si Suo Huyo kay Yang Kai at nakita siyang tumango bago sumagot. Oo, inakay ni Li Faiyo si Suo Huyo sa gilid. Ikinaway ni Ma Chengzi ang kanyang kamay, at may umakay kaagad sa 2 kabayo. Iniunat niya ang kanyang kamay at sinabi, "Munting kaibigan, pakiusap, may kaunting distansya pa sa Divine Palace." Bagamat medyo naguguluhan si Yang Kai, nagpasya siyang kunin ang mga bagay habang sila ay dumating at sumakay sa kanyang kabayo. Sumakay si Ma Chengzi sa isa pang kabayo at dinala siya sa tabi ng lungsod. Naghiwa-hiwalay ang mataong pulutong upang bumuo ng landas. Marshall Peak, Kabanata 5944. Ano ang gusto ng mga tao?
Ang Dawn City ay ang holy city ng spirit religion, at ang bawat kalye sa lungsod ay napakaluwang. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang dalawang gilid ng kalye na ito, na orihinal na malawak na sapat para sa 4 o 5 karwahe na maglakbay ng magkatabi, ay napuno ng mataong mga tao. Ang dalawang kabayo ay pumasok sa lungsod mula sa silangan na tarangkahan, na sinundan ng isang malaking bilang ng mga master ng spirit religion. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa binata sa isa sa mga kabayo. Ang kanilang mga mata ay napuno ng paggalang at pagsamba. Sa likod ng kabayo, sina Ma Chengzi at Yang Kai ay casual na nag-uusap. Sino ang nag-isip ng ideyang ito? Biglang tanong ni Yang Kai. Ano? Sandaling natigilan si Ma Chengzi. Itinuro ni Yang Kai ang kanyang tagiliran. Noon lang natauhan si Ma Chengzi. Patanjin tingin sa paligid, yumuko siya at mamulong. Munting kaibigan, pakisuyong tiisin ang ideya ng Lee Flagmaster. Gusto lang makita ng mga disipulo kung ano ang hitsura mo, pagkatapos ng paglalakbay na ito, magiging maayos ang lahat. Ayos lang, bahagyang tumango si Yang Kai. Mula sa hindi mabilang na mga mata na nakatitig sa kanya, ramdam niya ang matinding pananabik ng mga taong ito. Kahit na ilang araw na ang nakalipas mula nang siya ay dumating sa mundong ito, siya at si Zuo Huyo ay naglalakbay sa ilang sa panahong ito, kaya narinig niya lamang ang tungkol sa sitwasyon ng mundong ito mula sa sabi-sabi. Hanggang sa nakita niya ang mga pares ng mata na ito ay naiintindihan niya kung anong uri ng matinding kalungkutan ang tinutukoy ni Zuo Huyo. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagpasok ng Holy Child sa lungsod, sumugod ang lahat ng mga alagad sa Dawn City upang masaksihan lamang ang kaluwalhatian ng Holy Child. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang abala, nagpasya si Li Faiyo na ayusin ang ruta para maakay ni Ma Chengzi si Yang Kai sa Divine Palace. Ang lahat ng mga alagad na gustong humanga sa prestihiyo ng Holy Child ay maaaring maghintay ng tahimik sa magkabilang gilid ng kalsadang ito. Sa ganitong paraan, hindi lamang nila mareresolba ang anumang posibleng krisis, kundi matugunan din nila ang kagustuhan ng mga alagad, na pumatay ng 2 ibon sa isang bato. Sinamahan ni Ma Chengzi si Yang Kai sa 2 dahilan. Una, responsable siya sa pag-escort sa kanya sa Divine Palace, at pangalawa, gusto niyang magtanong tungkol sa background ni Yang Kai. Pero sa pagkakataong ito, bigla na lang siyang ayaw magtanong. Hindi alintana kung ang Holy Child ay isang impostor o hindi, ang hindi mabilang na sabik na mga tingin mula sa kanyang paligid ay totoo. Holy Child, iligtas ang mundo. Isang boses ang biglang tumawag mula sa karamihan. Sa una, ito ay isang mahinang bulong, ngunit ang mga salitang ito ay mabilis na kumalat na parang apoy. Ilang hininga lang ay naghiyawan na ang lahat. Holy Child, iligtas ang mundo. Sa pagdaan ni Yang Kai, ang mga disipulo sa magkabilang gilid ng kalye ay nagpatira pa. Naging malungkot ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang eksena sa kanyang harapan ay nagpaalala sa kanya ng kasalukuyang sitwasyon ng human race. Sa mundong ito, mayroong isang propesya na ipinasa ng unang henerasyong saintes na maaaring iligtas ng isang holy child ang mundo. Ngunit sino sa human race ng 3,000 mundo ang makapagliligtas sa kanila? Biglang ibinaling ni Ma Chengzi ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai, naramdaman ang isang hindi nakikitang puwersa na bumaba sa binata sa tabi niya. Naaalala ang ilang mga sinaunang alingawngaw, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang paraan ni Li Faiyo sa pagpayag sa Holy Child na sumakay ng kabayo sa lungsod at makuha ang paghanga ng mga disipulo ay tila nag-trigger ng isang bagay na hindi inaasahan. Sa pag-iisip, mabilis niyang kinuha ang kanyang communication bead at nagpadala ng mensahe sa Divine Palace. Kasabay nito, sa loob ng Divine Palace, marami sa mga upper echelon ng spirit religion ang naghihintay. Inilabas ng Chen Flagmaster ang kanyang communication bead at siniyasat ito, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Anong nangyari? May napansing kakaiba ang saintes at nagtanong. Ang Flagmaster ay humakbang pasulong at ipinaliwanag ni Li Faiyo ang kaayusan ng mga disipulo sa silangan na gate. Nang marinig ito, tumango ang saintes. Medyo maganda ang arrangement ni Flagmaster Lee, may problema ba? Sinabi ng Chen Flagmaster. Mukhang minamaliit natin ang impluwensya ng propesya na iniwan ng unang henerasyong saintes sa mga disipulo. Ang kapwa na nagpapanggap bilang Holy Child ngayon ay tila nakakuha ng pabor ng world will. Sa mga salitang ito, nabigla ang lahat. Seryoso ka, saan galing ang balitang ito? Kalokohan, kasama niya si Fatima, kaya natural sa kanya ang balitang ito. Paano ito magiging mabuti? Ang grupo ng mga tao ay nasa ganap na gulo at agad na nawala ang kanilang kalmado. Sa simula, ang pagtanggap sa taong ito na nagpapanggap bilang isang Holy Child sa lungsod ay isang pagkukunwari lamang.
Nagplano ang mga nakatataas na echelon na hintayin siyang makapasok sa bulwagan na ito at imbestigahan ang kanyang layunin sa pagpunta dito upang malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Ang isang kapwa nagpapanggap bilang isang holy child ay hindi karapat-dapat na labanan. Sinong mag-aakala na ngayon ay babarilan na nila ang kanilang mga sarili sa paa? Kung ang taong ito na nagpapanggap bilang isang holy child ay talagang nakakuha ng pabor ng world will, kung gayon ang problema ay malaki. Ito ay isang karangalan na pagmamayari ng isang tunay na holy child. Ang ilang mga tao ay hindi naniwala sa kanya at ipinadala ang kanilang mga divine senses upang mag-imbestiga, para lamang matuklasan na ito nga ang nangyari. Ang taong pumasok sa lungsod at nagpanggap na holy child ay nababalot ng hindi nakikita at misteryosong enerhiya. Ang kapangyarihang ito ay tila naglalaman ng kalooban ng buong mundo. Puno ng pawis ang mga noo ng maraming tao, pakiramdam na masyadong mapangahas ang mga pangyayari ngayon. Ang orihinal na plano ay hindi na magagawa. Sabi ng Chen Flagmaster na may tame time na ekspresyon. Ang taong ito ay talagang nakakuha ng pabor ng world will. Nagpapanggap man siya bilang isang holy child o hindi iyon isang bagay na maaaring basta-basta parusahan ng spirit religion. Pagkatapos ay maaari lamang natin siyang patatagin muna at maghanap ng paraan upang malaman ang kanyang pinagmulan. Sabi ng isa sa Flagmaster. Ang tunay na holy child ay nagpakita na, ang bagay na ito ay hindi alam ng lahat maliban sa mga nakatataas sa spirit religion. Dahil iyon ang kaso, huwag muna natin siyang ilantad sa ngayon. Ito lang ang magagawa natin. Mabilis na gumawa ng plano ang grupo ng Flagmasters bago tumangala sa Saintes. Tumango ang Saintes. Gagawin namin ang sinabi mo. Kasabay nito, sa Holy City, sina Yang Kai at Ma Chengzi ay sumakay pasulong. Biglang may lumabas na maliit na figure mula sa karamihan. Matalim ang mga mata ni Ma Chengzi at mabilis niyang hinayla ang rende, itinaas ang kamay at marahang pinigilan ang figure. Pagtingin niya, isa itong 5 o 6 na taong gulang na bata. Bagamat bata pa ang bata, hindi siya natatakot sa mga estranghero. Hindi pinansin si Ma Chengzi, tumingin siya kay Yang Kai at nagtanong. Ikaw ba ang holy child? Nang makita ang kanyang cute na hitsura, ngumiti si Yang Kai at sumagot. Holy child man o hindi ko alam. Ang bagay na ito ay maaari lamang tapusin pagkatapos mag-imbestiga ang iba't ibang Flagmasters at Saintes ng Spirit Religion. Noong una ay nag-aalala si Ma Chengzi na kumpirmahin ito ni Yang Kai, ngunit pagkatapos marinig ang kanyang mga salita, gamaan kaagad ang pakiramdam niya. Kung gayon hindi ka maaaring maging holy child. Sabi ng bata. Oh, bakit? Nalito si Yang Kai. Ang bata ay humarap sa kanya. Dahil galit ako sa iyo sa sandaling makita-kita. Pagkasabi nito, sumugod siya sa mga tao, at maya-maya ay may boses ng isang babae na nagmula sa direksyong iyon. Bata, nanggugulo ka kung saan-saan, anong kalokohan ang iyong binubulales? Umalangaw-ngaw ang boses ng bata. Galit lang ako sa kanya. Emph. Sinundan ni Yang Kai ang boses at nakita ang likod ng isang babaeng humahabol sa pilyong bata. Sa tabi niya, malakas na tumawa si Ma Chengzi. Munting kaibigan, mangyaring huwag mo itong isa-puso, ang mga salita ng isang bata ay walang kahulugan. Bahagyang tumango si Yang Kai at tumingin sa direksyon na iyon, ngunit hindi na niya makita ang babae at ang bata. Sa 30 kilometrong kalye, ang mga alagad sa magkabilang gilid ng kalye ay nagpatira pa sa panalangin. Ang mga salita ng Holy Child, at Protector, ay matagal nang naging isang rumaragasang alon na dumaan sa buong Holy City. Ang tunog ay napakalakas na ito ay pinaliit mula sa kalooban ng milyon-milyong tao. Kahit na inihiwalay ito ng spirit array ng Divine Palace, malinaw na naririnig ito ng mga nakatataas sa spirit religion. Nang sa wakas ay dumating na sila sa Divine Palace, pinangunahan ni Ma Chengzi si Yang Kai papunta sa bulwagan na kumakatawan sa pundasyon ng Radiant Divine Palace. Maraming tao ang nagkukumpulan sa bulwagan, nakatayo sa dalawang hanay habang ang mga pares ng mga mata ay nakatingin sa kanila. Hindi man lang ito pinansin ni Yang Kai habang diretsyong naglakad papunta sa babaeng nasa taas. Napunta siya dito para sa babaeng ito. Habang nakatikip ang belo sa kanyang mukha, tahimik na isinaaktibo ni Yang Kai ang kanyang Demon Eye of Annihilation, umaasang makita ang ilusyong ito, ngunit hindi ito nagtagumpay. Ang belo na ito ay isang accessory lamang at hindi nagtataglay ng anumang malalim na kapangyarihan, na nagpapahirap para sa Demon Eye of Annihilation na ipakita ang buong potensyal nito. Kamahalang Saintes, dumating na siya. Yumoko si Ma Chengzi at saka tumayo. Bahagyang tumango ang Saintes at tumitig ng diretsyo sa mga mata ni Yang Kai, bahagyang kumunat ang kanyang noo.
Ramdam na ramdam niya na simula nang pumasok siya sa bulwagan ay nakatitig na sa kanya ang mga mata nitong binata na para bang sinusuri siya nito dahilan para bahagyang inis ang pakiramdam niya. Maraming taon na ang nakalipas mula nang siya ay pumalit sa posisyon ng Saintes. Ibinuka niya ang kanyang mapupulang labi at magsasalita na sana, ngunit ang binata sa ibaba ay unang nagsalita. Saintes, mayroon akong isang kahilingan, mangyaring payagan ako. Nakatayo lang siya doon at casual na sinabi ang mga salitang ito, na para bang pumunta siya dito para lang dito. Maraming tao sa bulwagan ang lihim na nakasimangot, pakiramdam na bagaman hindi mataas ang kultibasyon ng Peking Holy Child na ito, siya ay masyadong mayabang. Hindi lang siya yumoko sa Saintes, naglakas loob pa siyang gumawa ng ganoong kahilingan. Sa kabutihang palad, ang ugali ng Saintes ay palaging banayad, kaya kahit na hindi niya gusto ang ugali at kilos ni Yang Kai, tumanggaw pa rin siya at malumanay na sinabi. Kung may gusto kang sabihin, pakinggan natin. Sinabi ni Yang Kai. Saintes, pakitanggal ang iyong belo. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, ang bulwagan ay nagkagulo. May sumigaw kaagad. Bastos na tanga, ang lakas ng loob mong kumilos ng padalos-dalos. Ang hitsura ng isang Saintes ay hindi basta-basta maaaring tingnan. Hindi pa banggitin ng isang taong hindi alam ang pinagmulan, maging sa lahat ng mga nakakataas na naroroon, iilan lang talaga ang nakakita sa Saintes. Ignorante Jr., pumunta ka ba sa spirit religion ko para hiyain tayo? Isang sunod-sunod na galit na dagandong ang umalangaw habang maraming divine senses ang umalangaw patungo kay Yang Kai. Ang ganitong pressure ay talagang hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang true element stage cultivator. Ang ikinagulat ng lahat ay ang binata na dapat ay tinuruan ng leksyon ay tahimik pa ring nakatayo sa pwesto. Ang omnipresent na divine sense pressure ay parang banayad na simoy ng hangin sa kanya, na hindi nakakaapekto sa kanya kahit kaunti. Paimpol niyang tinitigan ang Saintes sa itaas niya. Sa kabilang banda, medyo lumuwag ang pagsimangot sa mukha ng Saintes, dahil wala siyang nakitang kalapastanganan o masamang hangarin sa mga mata ng binatang ito. Itinaas ang kanyang kamay upang pigilan ang kanilang galit, hindi niya maiwasang magtanong. Bakit gusto mong tanggalin ko ang aking belo? Sinabi ni Yang Kai sa mahinang boses. Para lang mapatunayan ang isang hula sa aking puso. Napakahalaga ba ng haka-haka na iyon? Ang bagay na ito ay may kinalaman sa kapakanan ng mga tao at ng mundo. Hindi nakaimik ang Saintes. Humagalpak ng tawa ang bulwagan. Hindi matanda si Junior, pero hindi maliit ang tono niya. Ang layunin ng aking spirit religion ay iligtas ang mundo, ngunit pagkaraan ng napakaraming taon, wala kaming masyadong pag-unlad. Ang isang true element stage cultivator ay talagang nangangahas na magyabang ng walang kahihiyan. Hayaan mo siyang magpatuloy, ang old master na ito ay hindi gaanong tumawa sa mahabang panahon.